Isa sa pinakamainit na usapan ngayon sa automotive world ay hybrid at electric vehicles. Hindi na ito simpleng trend lang sa Pilipinas. Mahigit doble ang itinaas ng benta ng electrified vehicles sa unang kalahati ng 2026 kumpara noong nakarang taon. Malaki rin ang tinaas ng hybrid at plug-in hybrid at battery electric vehicle sales. Pero bago tayo maengganyo dahil tipid daw sa gasolina o wala ng gasolina ang EV, may mga bagay na hindi agad na pag-uusapan. Kaya narito ang top 5 na sikreto na dapat malaman bago lumipat sa hybrid o electric vehicle. Number 5. Hindi pare-pareho ang hybrid at EV. Ito ang unang sikreto. Ang HEV o regular hybrid ay gumagamit ng gasoline engine at electric motor pero hindi mo kailang isaksak para i-charge. Ang PHEV o plug-in hybrid naman ay maaring i-charge at makatakbo ng electric sa isang bahagi ng biyahe. Pero may gasoline engine pa rin. Samantalang ang BEV ay pure electric at wala ng gasoline engine. Kaya bago bumili, alamin muna kung alin ang bagay sa paraan at paggamit mo. Kung ikaw ang tatanungin kung pipili ka ngayon, hybrid, plug-in hybrid o full EV. Number 4. Hindi lahat ng driver pare-pareho ang matitipid. Maraming nagsasabing mas tipid ang hybrid o EV. Totoo, maaari itong makatipid, pero malaking factor ang ruta at driving pattern mo. Kung puro city driving and stop and go on traffic, maaring masulit ang regenerative braking at electric assistance ng hybrid. Sa full EV naman, maaring advantage kung mayroon kang convenient at mas murang charging sa bahay. Pero kung kailangan mo laging maghanap ng public charger, iba na ang computation. Ang tunay na tanong ay hindi lang matipid ba, kundi matipid ba para sa lahat ng klase ng biyahe ko? Number 3. Mas importante minsan ang charging access kaysa advertised range. Halimbawa, mababa ang range ng EV pero wala kang sariling parking na may charger. Paano kung nasa condo ka? Paano kung street parking? Paano kung madalas bumiyahe sa probinsya? Hindi sapat na tingnan kung ilang kilometro ang kayang takbuhin ng isang charge. Tingnan din kung saan, gaano katagal, at kung gaano kakadaling makakapag-charge. Number 2. Alamin ang battery warranty after sales support. Ito ang madalas na nakakalimutan. Hindi lang motor o makina ang dapat tingnan. Alamin din kung gaano katagal ang warranty, high voltage battery, saan may service center, available ba ang parts, at sino ang marunong mag-diagnose ng system. Lalo na kung balak mong gamitin ang sasakyan ng 5, 8 o 10 taon. Ikaw, bibili ka ba ng murang EV kung malayo naman ang pinakamalapit na service center? At ang number 1, huwag presyo ng sasakyan lang ang ikumpara. Ito ang pinakamahalagang sikreto. Kapag hybrid o EV ang pinag-uusapan, huwag purchase price lang. Isama ang fuel o electricity, maintenance, insurance, gulong, charging equipment, warranty, sales value, at kung gaano katagal mong balak gamitin ang sasakyan. Minsan, mas mahal sa simula pero mas mababa ang operating cost. Minsan naman, mas mura ang unit pero hindi bagay sa daily routine mo. Mga ka-driver, mabilis ang pagdami ng hybrid at electric vehicles sa Pilipinas ngayon. Pero walang iisang sagot kung alin ang pinakamaganda para sa lahat. Ang pinakamagandang sasakyan ay hindi lang pinakabagong technology. Yung sasakyang tugma sa budget, ruta, lifestyle at pangmatagalang paggamit mo.